Hindi mo na. Kaya na. Wala. Wala na. Yay. Very good na. Praise, mic check. Mic check, praise. Mic check, praise. Praise, mic check. Mic check. Praise, mic check. Mic check. Praise, mic check. Mic check, praise. Mic check. Sige po, start po tayo. Good morning po sa bawat isa. Sa bago tayo magsimula, tayo po ay dumulog sa panalangin. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo muli po sa amin, Panginoon. Salamat din po sa maayos sa kapahingahan sa buong magdamag na lagi niyo po kami susustain, Panginoon, ng lakas na nagmumula po sa inyo. At maging po, Panginoon, sa iyong pag-iingat o proteksyon na ginagawad po sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon. At kami rin po ay nagpapasalamat, aming Amang Diyos, na sa pagkakataong ito na kami po muli ay magkakasama, na kami po ay muling makapag-aral po ng iyong mga salita. At yun po yung dalangin namin, Panginoon, na sa pagkakataong ito ay patuloy niyo pong pakasaliksikin ang laman ng aming mga puso, ng aming mga kaisipan, na patuloy po kami na magbigay po sa iyo ng kaluguran, kaluwalhatian sa lahat po ng aming ginagawa. At especially, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay magkakasama at patuloy po kami na makadulog sa inyo sa panalangin at hindi po, Panginoon, sa pag-aaral po ng iyong mga salita. Dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kami na patawarin sa aming pong mga pagkukulang at kahinaan sa loob po ng buong linggo. Tunay nga, O Diyos, na hindi po namin pwedeng itanggi sa inyo at itago sa inyo na kami po ay talagang nakakagawa ng mga pagkakamali. From Monday hanggang sa araw na ito, ay marami rin po kami mga naisip na hindi kalugod-lugod sa inyo. At maybe, Lord, sa aming pong mga desisyon na ginagawa, nagiging matigas po yung aming ulo. At marami po kami mga bagay na
ginagawa sa aming buhay na alam po namin, Panginoon, maybe labag po sa iyong kalooban. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng ito. At nawa po, Panginoon, sa pagkakataong ito, ay magkaroon po kami ng kadilisayan ng aming puso na nagmumula po sa inyo, na patuloy po naming alalahanin, sariwain, at patuloy po namin, Panginoon, tingnan ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, sapagkat yun naman talaga lamang ang aming pag-asa sa buhay na ito. Alam po namin na talagang napakagulo ng aming kapaligiran, ng aming bansa, maging po ng iba't ibang panig ng mundo. Pero Lord, sa inyo po, sa aming Panginoon sa Kristo, ay doon lang po kami makakasumpong o nakasumpong, Panginoon, ng totoong kapayapaan. At maging po sa usapin po ng aming mga kasalanan, ay alam po namin na sapat ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para kami po ay magkaroon ng maayos na relasyon sa inyo, na kami po ay pagkasunduin dahil nga po kayo ay galit sa amin, dahil kami pong lahat ay nagkasala. At nawa po sa umagang ito, sa aming pong pag-aaral patungkol sa pagkahulog ng tao sa kasalanan at ang epekto po ng kasalanan, yung kamatayan, ay makita po namin ang aming pangangailangan ng tagapagligtas at makita po namin kayo bilang Diyos na ubod ng banal at kami po na talagang bumagsak sa pagkakasala. At nakita po namin na kailangan po namin ang iyong bugtong na anak, si Kristo, hindi lamang po malaman namin at maunawaan, kundi Lord, tumimo sa aming mga puso, Panginoon. Lord, help us sa umagang ito, na patuloy niyo po kaming dalhin sa kayamanan at katotohanan po ng iyong mga salita. At pinapanalangin din po namin ang aming pong mga kasamahan, maybe they are on the way pa lamang po papunta dito. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo rin po patuloy na mag-ingat at maging po, Panginoon, sa amin na naririto. Ay kami po nagpapasalamat sa iyong pong provision, protection, na kami po ay makapag-aral at makapagsama-sama, Panginoon. Salamat po aming Amang Diyos at maluwalhati po kayo sa aming pong pag-itipon. Ito po ngayon panalangin at pasasalamat sa matamis po na pangalan ng iyong bugtong na anak na yung Panginoong Hesus. Amen. Sige po, habang hinihintay natin yung iba, no? Tayo po ay magpapasimula sa ating pag-aaral tungkol sa 1689 Baptist Confession of Faith. At ito po yung ating continuation. So kung meron po kayong mga salin, kung ito man ay hard copy or sa online nyo nakuha, ay wala naman po problema doon. Pero ito po yung ating pinag-aaralan, ano, sa 1689 Baptist Confession of Faith. So bago po tayo magsimula, ay babasahin ko pong muli, no, yung ating mga napag-aralan, no, sa paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4, at ito na po yung pinakahuli sa paragraph 5 o talataan 5. So tulad po ng ating pinag-uusapan, ay ito po ay tungkol sa pagkahulog ng tao sa kasalanan at sa kaparusahan nito. So ibig sabihin po yung ating pinag-uusapan, na tayo bilang mga tao ay totoong nahulog, no, sa pagkakasala. Kaya wag na po tayo magtaka kung bakit ganito ang ating mundo, no, bakit napakagulo ng ating kapaligiran, maging sa ating bansa. No, talagang kitang-kita po natin na talagang ang tao ay makasalanan. Okay? At wag na po tayong lumabas, no, maging po sa ating mga sarili. Meron tayong struggle, meron po tayong battle. Bakit po? Tayo po ay damay sa pagkahulog ng tao sa kasalanan. At hindi lamang po doon natatapos, no? Hindi lamang po ang tao ay nahulog sa pagkakasala, kundi dito po ay merong kaparusahan. So yun po yung lagi nating tandaan sa pag-aaral na ito. Bilang mga tao na nilikha ng Diyos na matuwid, banal, no, at ganap, no, pero tayo po, no, dahil tayo ay mga anak ni Adan at ni Eva, tayo po ay bumagsak sa pagkakasala. Ito po yung sinasabi sa paragraph 1 o talataan 1. Babasahin ko po sapagkat ito naman ay Tagalog. Nauunawaan po naman natin ito. Medyo malalim nga lang po. Sabi dito, no, bagaman nilikha ng Diyos ang tao na matuwid at ganap at ibinigay sa kanya ang isang matuwid na kautusan tungo sana sa buhay kung sinunod niya. At nagbanta ng kamatayan sa oras na labagin yaon, ngunit hindi siya nanatili ng nagbanta ng matagal sa karangalang ito. Ginamit ni Satanas ang kautusan o katusuhan ng ahas para pasunurin si Eva.
Pagkatapos, sa pamamagitan ng pang-aakit ni Eva kay Adan, natahasang lumabag sa kautusan ng pagkakalikha sa kanila at sa utos na ibinigay sa kanila ng walang anumang pamimilit. Sa pamamagitan ng pagkain ng ipinagbabawal na bunga, itong bagay na ito, ayon sa marunong at banal na pasya ng Diyos ay kanyang ipinahintulot. Yamang nilayon, niyang pamahalaan ito tungo sa kanyang sariling kaluwalhatian. So yun po yung ating pinag-uusapan, no, na tayo po ay bumagsak sa pagkakasala at yun po ay hindi pinilit ng Diyos o tayo po ay para bang tayo ay tinulak ng Diyos sa pagkakasala. So hindi po ganoon, sapagkat yun po, ang kasalanan po ay hindi galing sa Diyos. So sa paragraph 2, ito po yung sinasabi, ang ating unang mga magulang, walang iba po si Adan tsaka si Eva, sa pamamagitan ng kasalanan ito ay nahulog mula sa kanilang orihinal na katuwiran at pakikisama sa Diyos. So imagine po natin, dati, nung tao ay hindi pa bumabagsak sa pagkakasala, tayo po ay talagang mayroong pakikisama sa Diyos. So hindi pa inaapektuhan ng kasalanan. Talagang andun yung fellowship ng tao at ng Diyos doon sa Garden of Eden. Okay? Sapagkat wala pang kasalanan. Pero sabi dito, at gayon din tayo sa pagkakalakip sa kanila, na dahil dito ay dumating sa lahat ang kamatayan. No, dahil nga po tayo ay mga anak at mga ina po ni Adan at ni Eva, so tayo po ay kasama doon sa kanilang epekto ng kanilang nagawang pagkakasala. No, sapagkat nakikita po natin sa Biblia, nakatunayan na tayo ay damay sa pagkakasala sapagkat dumating sa lahat ang kamatayan. So lahat po tayo ay darating ang oras, panahon, araw na tayo po ay darating sa kamatayan. Okay? So lahat po tayo ay darating doon. So maybe siguro tayo magiging accepted kung dumating na ang Panginoon, tayo buhay pa. So talagang tayo ay hindi na makakaranas ng physical death. Okay? Kung dumating na ang Panginoon. Okay? Pero kung hindi, at tayo ay magkakaedad ng 70, 80, at kung darating pa ang Panginoon, nang higit pa doon sa mga taon na yon, tayo po ay makakaranas ng kamatayan. Lahat tayong naririto ngayon na nakaupo sa inyong mga upuan. Maging po si Timmy, ay kung hindi pa darating ang Panginoon, nararanasan niya po ang physical death. Lahat ay naging patay sa kasalanan at ganap na naging marumi sa lahat ng mga kakayahan at mga bahagi ng kaluluwa at katawan. So yung epekto po ng kasalanan ay hindi lamang po ilang parte ng ating pagkatao. So lahat ay epekto naapektuhan ng kasalanan. So yung ating decision making, yung ating mga ginagawa, yung ating mga desire, lahat yun ay apektado ng kasalanan. So huwag natin magkamalian na hindi sinasabi na tayo ay walang kapasidad na makagawa ng mabuti. Okay? Pero ang sinasabi dito, lahat ng parte ng tao ay apektado ng kasalanan. So lahat po ng ating senses ay patay dahil po sa pagkakasala. Kaya yung ating pinag-uusapan, hindi po natin kayang lumapit sa Diyos. Sa Talataan 3, ito po yung sinasabi, sila bilang siyang ugat, si Adan at si Eva pa rin po yung pinag-uusapan natin, at sa pamamagitan ng pagkatalaga ng Diyos ay tumatayo sa lugar at sa halip ng lahat ng sangkatauhan. Parang sila yung tinatawag na representative ng humanity sapagkat sila yung pinagmulan, si Adan at si Eva. Na ang pananagutan ng kasalanan ay ibinilang at ang masamang likas ay ipinasa sa lahat ng kanilang mga inapo na ipinamamana mula sa kanila sa pamamagitan ng karaniwang pagsasalin lahi na sila ngayon ay pinagdadalang tao sa kasalanan at likas ng mga anak ng kapuotan, mga lingkod ng kasalanan, mga nasa ilalim ng kamatayan, at lahat ng iba pang mga pagdurusa, espiritual, panlupa, at pangwalang hanggang malibang palayain sila ng Panginoong Jesucristo. Good morning po. So, ibig sabihin po, talagang totoo, na kung si Adan at si Eva ang ating mga magulang, so sila po yung tinatawag na root, yung ugat.
At nakikita po natin na ito po ay nasa kamay ng Diyos sapagkat ang Diyos po ay sovereign o makapangyarihan. Pero makikita po natin na yung kasalanan po ay ipinapasa o ipinamamana. No? Sa lahat po ng mga ina po, sa lahat po na sumunod na lahi, ito po ay isinasalin. So kaya yung po ating pinag-uusapan, sa ayon at sa gusto po natin, bago pa ipanganak ang isang bata, meron na po siyang tinatawag na original sin or inherited sin, no? Kasalanang mana. Yun po ay hindi po natin kayang tanggihan, no? Sapagkat yun po ay automatic, no, na tayo po ay dahil tayo ay mga anak at ina po ni Adan at ni Eva, tayo po ay damay doon. At ang napakasakit po dito, ang sinasabi po ng ating pinag-aaralan na tayo raw po ay likas na mga anak ng kapuotan, no? Sa pag-iisipin po natin na parang unfair naman, hindi naman tayo yung gumawa ng disobedience, no? Yung pagsuway sa utos ng Diyos sa wag kakainin yung bunga na nagbibigay ng karunungan sa mabuti at masama. Pero sabi dito, dahil tayo ay mga anak at mga ina po ni Adan at ni Eva, tayo ay pinanganak at yung ating nature o likas na tayo po ay anak ng kapuotan. No? Tayo po ay, o ang Diyos na lumalang po sa atin, nung tayo po ay isinilang sa mundong ito, galit na siya sa atin. Okay? So dahil po tayo ay damay sa kasalanan ni Eva at ni Adan. Kaya sabi po sa paragraph 4 o talataan 4, ito po yung ating pinag-usapan last Sunday. Mula sa orihinal na kasamaang ito kung saan sa pamamagitan nito tayo ay ganap na tumatanggi, walang kakayahan at pinaging laban sa lahat ng mabuti at lubos na nakakiling sa lahat ng kasamaan. Nanggagaling ang lahat na aktwal na mga pagsuway. So, automatic po yun. Ang tao talaga ay mga masuway. Okay? Sa ayon sa gusto po natin, talagang tayo ay walang kakayanan na lumapit sa Diyos, no? Tayo po ay walang kakayanan na kilalanin ng Diyos. Bakit po? Tayo po ay ganap na nagkasala. Okay, sige, ang sabi dito, tayo po ay ganap na tumatanggi, no? Walang kakayahan at pinaging laban sa lahat ng mabuti at lubos na nakakiling sa lahat ng kasamaan. So, wag po tayo magtaka, no? Lahat po tayo, nung tayo po ay wala pa sa Panginoon, ay talagang tayo ay makasalanan. No? Kung paano tayo gumawi, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo mag-isip, alam na alam po natin yon na talagang tayo ay apektado ng kasalanan. Okay? At ngayon po, yung tanong natin, ay paano naman kung tayo ay na-born again na? So kung tayo po ay na-born again na, tayo ba ay hindi na magkakasala? Ayan na. So yun po yung napakalaking tanong ng maraming mga Kristiyano na may nagsasabi pong mga Kristiyan, dapat ikaw ay sinless pag ikaw ay Kristiyano na. Okay? Pero ito po yung ating pag-aaral. Sabi po sa Talataan 5, ito po, napakalinaw. No? Ang kasamaan ng likas, no, yung ating nature bilang sinner, no, sa buhay na ito, tinan niyo po ay nananatili sa mga pinanibagong buhay. Ulitin ko po medyo ano po siya, medyo magtatanong siguro kayo. Akala ko ba born again na ako? Akala ko ba ako ay binago na ng Diyos? Ako ay meron ng bagong buhay. Pero sabi po dito, ang kasamaan ng likas, yung nature natin bilang sinner, no, sa buhay na ito ay nananatili sa mga pinanibagong buhay at bagaman sa pamamagitan ni Kristo ay pinatawad at pinabanal. Ngunit ang likas na iyon mismo at ang mga unang pagkilos noon ay tunay at totoong kasalanan. So hanggang ngayon po, ayun po yung ating pag-aaralan. Maging po si Apostol Pablo, may struggle. No? Lahat po ng mga naging believer, meron po silang battle, no? Bilang mga mananampalataya. No? Minsan magugulat na lang tayo siguro pag gising natin sa umaga. No? Ang ganda-ganda ng gising natin, nag-devotion tayo, nagbasa ng Bible, no? Maya-maya, paglabas mo sa palengke, mayroon ka nakasagian, bigla ka na lang nagalit. No? Ang masama na, nagmura pa. Yun ang mahirap. No? Pero, yun po talaga, no?
Nung ako po ay nag-aaral tungkol dito, no, meron po talagang tatlong bagay, no, na dapat po nating makita. No, yung tayo po ay niligtas po ng Panginoon sa kasalanan. No, talaga, yung power of sin, talagang sinigpo tayo doon ng Panginoon. Tsaka po yung consequences ng sin, yung kamatayan spiritual. Okay? Pero po yung presence of sin, hindi po tayo doon nakakalaya. Bakit po? Andito pa rin po tayo sa mundong ibabaw. So, ibig sabihin, yung kasama mo sa bahay, no? Yung mga makikita mo sa iyong kapaligiran, sa telebisyon, no, sa social media, talagang ito po ay punong-puno ng kasalanan. At ang isa pa po dito natin makikita, maging tayo po, no, bilang nasa flesh, meron talaga tayong struggle. Meron talaga tayong battle. Kaya sabi po dito, yung ating nature, no, sa buhay na ito ay nananatili sa mga pinanibagong buhay. So, tingnan po natin kung talagang ito ay biblical. No? Kasi kung ito po ay sinabi lamang dito at wala naman sa Bible, baka hindi totoo. Pero tingnan po natin. Simulan po natin sa awit, 130, talatang 3. Psalm 130, verse 3, hanggang tayo pupunta po ng mamaya ng Proverbs, tapos Ecclesiastes, tapos New Testament, Romans, Santiago, tsaka Juan. Awit, kabanatang 130, Psalm 130. Pero, uunahan ko na po kayo. No, hindi po ito excuse para sabihin na okay lang magkasala. Okay? Uunahan ko na po kayo Hindi po ito excuse para sabihin na, ay, okay lang naman pala eh. Hindi po ganun. Okay? Kaya nga, tawag doon struggle, tawag doon battle. Dapat nakikipagdigma ka, hindi ka nakikiayon. So, tingnan po natin sa awit, kabanatang 130, mga talata o talatang 3. Pero basahin ko na po mula talatang 1. Ang title po nito sa aking Biblia ay Panalangin upang tulungan ng Diyos. No? Isang awit ng pag-akyat upang sumamba. So, talatang 1 hanggang 3. Ito po yung sabi ng mga awit. Sa gitna ng paghihirap, no, kay Yahweh ay dumalangin, Panginoon, ako'y dinggin kapag ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulog. Verse 3 po, o talatang 3. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. So ano po sinasabi ng salmista, ano pong composer ng kantang ito, ng mga awit? Ang sabi po niya dito, no, kung daw yung Diyos ay meron daw listahan o talaan ng ating pong mga kasalanan, ano sabi? Lahat tayo or kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Okay. So ano pong ibig sabihin doon? Okay? So lahat ng tao ay nagkakasala. No? Nagkakamali o talagang doon tayo galing, yun yung ating nature. So tingin ko, hindi na kailangan ng Diyos ng listahan at ng talaan para sabihin na ito nagkasala, ito hindi nagkasala. Bakit po? Lahat tayo ay nagkasala. Okay? Sabihin siguro ng Diyos, hindi ko na kailangan ng listahan, hindi ko na kailangan ng talaan. Bakit? Lahat naman kayo nagkasala eh. Papahirapan ko pa yung sarili ko na maglista. Diba? Lahat naman kayo ay nagkasala. Pero yun po yung sabi ng salmista, kung ikaw ay may talaan itong aming kasalanan, lahat kami tatanggap ng hatol mong nakalaan. Bakit po? Lahat tayo ay nagkasala. No? At imagine nyo po, itong gumawa po nitong awit na ito, siya po ay naniniwala, siya po ay nananampalataya sa Diyos. Pero alam niya, yung kanyang nature, yung kanyang kalalagayan, siya po ay makasalanan. At alam niya, nung siya nabubuhay, siya ay nakakagawa pa rin ng kasalanan. Yet, naniniwala siya sa Diyos, siya ay nananampalataya sa Diyos. Okay? So, awit 143, Psalm 143, verse 2. Magkasunod lang po yan, ilang page lang po. Awit 143, o Psalm 143, verses 1 and 2. So, basahin ko na po mula verse 1. Ito po ay awit ni David, So, same din po, panalangin upang tulungan ng Diyos. Verse 1, Dinggin mo, O Yahweh, ang aking dalangin, tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin.
Verse 2 po, o talatang 2. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Ano sabi niya? Batid mo ng lahat, kami ay salarin. Ang nagkasabi po nito, ang gumawa po ng awit na ito ay pinili ng Diyos. Sino po siya? Si Haring David. Okay, alam natin ang buhay na David, bagamat siya po ay pinili ng Diyos, talagang special sa Diyos, pero siya po ay bumagsak pa rin sa pagkakasala. Especially po, yung ginawa po yung awit 51 o Psalm 51, si David po ay bumagsak sa pagkakasalang murder at idolatry at adultery. Okay? So, ibig sabihin po, bagamat po siya ay chosen, bagamat po siya ay pinili ng Diyos, bagamat po siya ay special sa paningin ng Diyos, pero siya rin po ay bumagsak sa pagkakasala. Lahat naman ang pinili ng Diyos, si Abraham, si Jacob, si Isaac. Okay? Kung ating po titingnan yung buhay nila, lahat po palpak. Okay? Lahat po sila palpak. Bakit? Anong problema? Dahil andun pa rin yung alin? Bagamat po sila ay pinili, bagamat sila po ay pinatawad, kaya nga lagi yung ating tinatawag na yung paghingi ng tawad, confession ng ating mga pagkakasala o repentance, araw-araw po yun. No? Hindi po siya one time, big time. Totoo yun, talagang tayo po ay pinatawad ng Diyos 100%. No? Past, present, tsaka future. Pero po, ang katotohanan, tayo pa rin po ay nagkakasala. Kaya sabi po ni David, no, itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo, alam mo, o Diyos, o alam mo Panginoon, no, kami ay salarin. Kaming lahat, no, ay talagang salarin. Karapat-dapat parusahan. No? At si David po, same po, kahit po siya ay pinili ng Diyos. So, tingnan po rin po natin sa Kawikaan. Proverbs chapter 20, o Kawikaan, kabanatang 20, talatang 9. Proverbs chapter 20, no? Verse 9. Kawikaan, kabanatang 20, talatang 9. Morning. Simulan ko na po sa verse 7, no? Proverbs chapter 20, verse 9. Kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Verse 8. Sa pagluklok ng hari upang igawad ang kahatulan, walang matatagong anumang kasamaan. Verse 9. Sino ang makakapagsabi na ang puso niya'y malinis at di namuhay sa kasamaan kahit isang saglit? Ulitin ko po yung verse 9. Sabi po ng Kawikaan, kabanatang 20, sino ang makakapagsabi na ang puso niya'y malinis at di namuhay sa kasamaan kahit isang saglit? Meron po ba dito? Meron po ba dito na talagang namuhay nung pagkapanganak pa lamang niya hanggang sa mga oras na ito, kayo po ay never nakagawa ng kasalanan? Hindi kayo nakapag-isip ng kasalanan, hindi kayo nag-desire ng pagkakasala. Meron po ba? Okay. Ngayon po, nung kayo po ay born again na, nung kayo po ay ligtas na, talaga bang perfect na yung buhay natin? Hindi pa rin. Okay? So, tama po yung sabi po ng Kawikaan, no? Na talagang ang isang tao, no, lahat tayo ay guilty. Okay. So, tingnan po natin sa Bagong Tipan. O, sa bago tayo magbagong tipan, Ecclesiastes muna po. Mangangaral, kabanatang 7. Bago natin makalimutan. Mangangaral, kabanatang 7. O Ecclesiastes chapter 7. Kung tama po yung aking Tagalog. No? Mangangaral po, kabanatang 7. Nag-uusap kami kagabi ni She. No, dahil nga po, Song of Solomon na yung babasahin. Tapos si Kit pa yung magbabasa. Yun ang aming mga Bible reading itong mga nakaraang araw. So sabi ko, si Kit pa naman no, ay kabataan. Tapos ang babasahin niya, ligawan. Sabi ko siguro next time na yung mga yung Song of Solomon, no. So nagmacho tayo ngayon. Pero same pa rin po, chapter 1 verse 1 to 17. Sabi ko, She, basahin mo nga ulit yung chapter 1 kung ano yung nakalagay. Sabi ko, medyo to kasi sikit ang magbabasa.
Baka ano yung sinasabi dito, ano, pastor? Baka parang ano naman to, pang ano lang to, pang mag-asawa. No? So, wag muna po natin, ano yun, next time po, yun po yung ating pag-aaralan. Pero, sabi ko kay She, nabasa ko yung tungkol sa Song of Solomon, at ang pinag-uusapan dyan, meron diyang kinalaman sa church saka kay Christ. Bagamat si Solomon po at yung babae, yung pinag-uusapan doon, pero meron po siyang kinalaman sa church at sa kay Kristo. Pero bago po natin yun pag-aaralan, ano, at bago po natin basahin dito sa Kalipunan, maintindihan muna po natin. No? Pero ngayon po, no, buksan po natin sa mga ngaral, no, kabanatang 7, talatang 20. Ito po yung sabi, no, ng mga ngaral. Walang taong nabuhay sa daigdig, no, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Napakaganda po ng mga ngaral kung ating pong babasahin. No? At sabi po sa verse 19 o 20 ng chapter 7, walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So, hindi po dito sinasabi na ang tao ay hindi makakagawa ng kabutihan. No? Hindi po yun ang sinasabi dito. Ang sinasabi, ang isang tao na gumagawa ng mabuti, pero siya rin nakakagawa ng ng pagkakasala. No? So tayo po ay mayroong kapasidad na gumawa ng kabutihan, no? Magbigay ng ulam sa kapitbahay, magbigay ng limos sa lansangan, pero hindi po natin pwedeng itanggi na talagang tayo lahat ay nakakagawa ng pagkakasala. At yun po yung sabi po ng mga ngaral, no? Lahat tayo ay nagkakasala. So ang tanong, excuse na ba tayo? Excuse na ba tayo? Born again na naman tayo, di ba? Ligtas na naman tayo, di ba? Baka pwede naman tayo sigurong okay na magkasala. Pwede na po ba? Tingnan natin. Romans chapter 7. Ito po yung sinasabi ng madami, no? Lalo pag ayaw nila sa election o ayaw nila sa tinatawag natin pagpili ng Diyos. Kung ang Diyos pala ay meron ng pinili at yung pinili na yon ay ligtas na. So marami pong mga nagsasabi, pwede na magkasala o abusuin ng grasya ng Diyos. So ito po yung mga talata na nagsasabi po na hindi naman talaga ganon, no? Yung ating magiging reason, bagamat tayo po ay nasa presence pa rin po ng kasalanan. Romans chapter 7, no, verse 14 to 25. Ito po yung sabi ng Roma, kabanatang 7, talatang 14. Alam natin ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman, sabi po ni Pablo, at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Tanong, nung ito po ay sinusulat ni Apostol Pablo, siya po ba ay believer na or unbeliever pa? Believer na. So dapat po maging malinaw yun. Sapagkat po, meron po nagsasabi na kanila pong interpretation o paliwanag sa talatang ito, si Pablo daw po ay unbeliever pa. Hindi po, siya po ay believer na. Okay, kaya sabi niya po, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Bakit po? Kung siya po ay unbeliever, no, dapat yung kanya pong kinasusuklaman ay alin po yung pagsunod sa Diyos. No, hindi po yung paggawa ng masama. Pero dito, alam po natin, ang kanyang kinasusuklaman o ayaw niyang gawin ay yung kasalanan. Verse 16, ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Yun po yung kanyang sinasabi. Ano? Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Ang tanong, mayroon pa rin po bang naninirahan na kasalanan sa isang mananampalataya? Okay? So, alam po natin yon, no? Tayo po ay pinatawad sa lahat ng ating pagkakasala, past, present, at future. Pero, ito po ang katotohanan. Tayo pa rin po ay nakakapag-isip ng masama, nakakagawa ng masama, no? Sa ating pong mga desisyon, marami rin po ang mali na ating nagagawa. At yun po ay kitang-kita natin from the Old Testament saints like David, like Abraham, like Jacob, like Isaac, at marami pang iba. Okay?
At alam po natin yon. Hanggang sa panahon po natin, yun po yung ating kalagayan. Pero tuloy po natin. Okay? Verse 22. Oh, 22. Ito, nawala na pala yung page ko. Okay, verse 16. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Okay? So meron pong battle, no? Meron talagang struggle, meron talagang war. No, sasabihin mo, alam ko namang mali yun, bakit ko ginawa? Ayaw ko naman talagang gawin yun, bakit ko ginawa? Okay? So meron talagang battle po, ano? Verse 19, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Grabe naman, ano? Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Ang tanong ko ulit, pwede na bang magkasala? Magiging normal na ba yung pagkakasala? Okay. So, ang tanong ulit natin, may battle ba? May struggle ba? Kung wala, baka hindi ka pa believer. Pero kung nag-struggle ka sa kasalanan, yun ang isang barka na ikaw ay mananampalataya. Okay? Yung dating ayaw mo, gusto mo na yung pagsunod sa Diyos. At yung dating gusto mo, yung kasalanan ay talagang kinamumuhian mo. 21. Ito ang natuklasan ko. So, meron po siyang natuklasan si Pablo. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip, binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Anong sabi po ni Pablo? Kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Grabe po, ano? Yung struggle po ni Paul, yung kanya pong talagang battle, no, sa flesh. Verse 25, wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, salamat sa Kanya. So yun po talaga yung ating pag-asa. Kaya po yung tanong ni Pablo, no? Sino yung makakapagligtas sa akin? Meron akong battle, meron akong struggle. Hindi ko kayang gawin lahat ng mabubuti. Hindi ko lahat kayang gawin yung nais kong gawin. No, na alam kong tama. So, sinong tutulong sa akin? Sino magliligtas sa akin? Ang sagot, verse 25. Sa pamamagitan ni Kristo o ni Jesucristo na ating Panginoon, salamat sa Kanya. So, lahat po tayo, ito po yung ating kalalagayan. No, kung wala pong Kristo, kahit pa yung anong gawin nating kabutihan, yun po ay baliwala. Okay? Pero salamat po sa Kanya, although meron tayong struggle, meron tayong battle, alam natin na talagang yun po ay binayaran ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pero balik ulit tayo, dapat meron kang pakikipaglaban. Hindi yung habang ikaw ay nagkakasala, ay tuwang-tawa ka at ini-enjoy mo po yung pagkakasala. So hindi po ganun ang isang Kristiyano. Ito nga ang kalagayan ko, sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. So meron po talaga tayong struggle. Meron talaga tayong kakaharapin. Okay? O meron talaga tayong battle. So isa pa po, James chapter 3, verse 2. Dalawang talata na lang po. Santiago, kabanatang 3, talatang 2. James chapter 3, verse 2. Pagkatapos po ng Hebreo, ay makikita po natin ang libro ni Santiago, chapter 3, verse 2. Tingnan po natin. So verse 1, sabi po ni Santiago, o yung half-brother po ni Kristo, o ng ating Panginoon, no? Ito po yung pinag-uusapan tungkol sa mga dila. No? Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo, dahil alam ninyo na tayong mga natuturo ay hahatulan ng mas malaghigpit kaysa iba. So hindi po natin ni-encourage na lahat tayo ay maging teacher, na hindi po yung sa school, kundi sa loob ng church. No? Hindi po lahat ay pwedeng maging pastor, hindi po lahat ay pwedeng maging guro o tagapagturo ng salita ng Diyos. Pero alam po natin at hindi po natin dinidiscourage na tayo po ay magpagamit sa Panginoon kung ikaw po ay tinawag. So,
so be it. Pero kung wala po kayong panawagan, ay huwag po nating ipilit. Bakit sabi po dito, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Kaya po, ang Ninong Celso, si Brother Remark, ako, at sila pa yung mga susunod, matindi po ang aming pong pananagutan. Okay? So, hindi po biro ang aming trabaho. Hindi po biro ang aming ministeryo. Una sa lahat, kami po ay haharap sa Panginoon kung sa amin pong mga itinuro at sa amin pong mga pamumuhay, kami ba talaga ay naging karapat-dapat. Okay? Verse 2. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. So sabi po ni Santiago na brother po ng Panginoon, so meron tayong lahat pagkakamali, iba't ibang paraan nga lang. Okay? Maybe yung marami po sa atin dito bilang believer, no, ay meron pa rin pong struggle sa kanyang mga decision making. O yung iba naman po dito ay meron pa rin pong struggle sa lumalabas sa kanilang bibig, no? Talagang hirap na hirap baguhin. At nung ito po ay pinapakinggan ko sa iba po mga ngaral, no, yung pinag-uusapan po dito, ang madalas po na pagbagsak po ng isang Kristiyano, no, sa lahat po ng parte ng ating katawan ay hindi po yung kamay, hindi po yung paa, hindi po yung ating ulo ang bumabagsak sa pagkakasala. Alam niyo kung alin, parte ng ating katawan, yung ating dila. Lagi po tayong nagkakasala sa lumalabas sa ating bibig. So ngayon po mga oras po na ito, hindi nyo kayang pumatay. No, hindi nyo kayang patayin yung katabi nyo. Okay? O paglabas mo sa labas, hindi nyo rin kaya po yun. Bakit po? Pwede kayong hulihin ng pulis. Pero, kahit naririto po kayo, no, pwede pong may lumabas sa inyong bibig na hindi po maganda at kayo po ay bumagsak sa pagkakasala. So, ang prone po sa pagkakasala sa lahat ng parte po ng isang believer o ng katawan ng isang believer, yung ating dila. Diyan po lagi tayo bumabagsak. Kaya ingat po tayo, no, sa lumalabas po sa ating mga bibig. Kapag ating pong babasahin yung Epeso, maybe sasabi po doon si Pablo, na nawa, no, yung malabas po sa ating bibig, no, hindi po pagmumura, hindi kabastusan, o yung mga jokes, no, mga green jokes, so maging maingat po tayo. O pagiging pagsisinungaling. So lahat po yun, pwede po tayo bumagsak sa pagkakasala. Kaya sabi niya po dito, no, ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Pero ang tanong po, lahat ba tayo ay talagang perfect na yung ating mga sinasabi? Lahat ba na lumalabas sa ating bibig ay talagang maayos? Diba, nung ating pinag-aralan last time, ilang libong salita po ang lumalabas sa bibig ng isang tao. Ayaw po nang ninang nita, pero yun po yung sa survey, no, talagang almost 15 to 18,000 words daily. Okay? Eh, lalo kung ikaw ay madaldal, lalo kung ikaw ay call center, kung ikaw ay teacher, napakarami pong salita ang lumalabas sa ating bibig. Kaya doon po tayo hahatulan sa lumalabas po sa ating bibig. Pero tama po sabi ni James, no? Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang panalita, dala niya po isang taong perfect, ano, at marunong magpigil sa sarili. Last, 1 John, unang Juan, kabanatang 1, mga talatang 8 hanggang 10. And we will end po sa talatang ito. 1 John, no? Chapter 1, verse 8 to 10. Unang Juan, kabanatang 1, mga talatang 8 hanggang 10. Ito po ang sabi ni Juan na disciple po ng Panginoon, John the Beloved. Okay? John, o 1 John chapter 1, verse 8 to 10. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Naalala ko dati yung kaibigan ni Carlo, no, yung, ewan ko kung girlfriend niya ba ito, ex, hindi ko alam kung anong relationship nila. No. Sabi niya, nagya daw sila nag-break o parang naging malayo yung loob dahil daw yung babae hindi tumatanggap ng pagkakamali. Sabi ng babae, perfect ako. Hindi ako nagkakamali. Grabe, no? May tao palang hindi nagkakamali. Pero sabi po ni John, believer po kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, mga believer po ito, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ng katotohanan. So, dinadaya niya ang kanyang sarili. Niloloko niya yung kanyang sarili. At kung sino man po sa atin na magkasabi,
perfect ako, no? Yung itsura ko perfect, yung sinasabi ko perfect, no? Yung pamumuhay ko ay perfect. Nang sabi po ni John, ay dinadaya mo ang iyong sarili. At wala sa iyo ang truth. Wala sa iyong katotohanan. Verse 9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ito po yung pag-asa natin. Totoo po yun. Tayo po, kahit na born again, kahit po tayo ay saved na, we are justified by faith in Christ. No, sa biyaya po ng Diyos, tayo pa rin po ay pwedeng bumagsak sa pagkakasala. Pero like Peter, hindi total. No? Pero sa Judas po, nung siya po ay nagkamali, talagang totally po. Kaya po siya ay hindi saved. Nung siya po ay nagpakamatay. Okay? Pero nakikita po natin, talagang siya po ay nag-remorse. Di ba? Talagang tinapon niya yung mga barya pabalik doon sa templo. Pero nung siya po ay nagpakamatay, alam po natin na talagang wala talaga doon yung totoong repentance na kaligtasan. Wala po. Pero si Peter, like Judas, nagkamali rin siya. Kanya pong pinagkanulo ang Panginoon, pero nirestore po siya ng Diyos at na-restore siya at nagpatuloy po sa ministeryo. At siya po ay saved. Okay? Yan po yung tinatawag natin perseverance of the saints. Nagpapatuloy po ang totoong mananampalataya. At ito po yung ating tandaan. Tayo pa rin po ay magkakasala, pero sabi po ni John, no? Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So, asahan po natin yon. Walang kasalanang hindi kayang patawarin ang Diyos. Pero na lamang kung ikaw ay unbeliever, na ayaw mong maniwala sa gospel, yung blasphemy of the Holy Spirit. Okay? Yun lamang po yung kasalanang walang kapatawaran. Blasphemy of the Holy Spirit, ang paliwanag po doon, yung lahat ng nag-reject sa gospel. Okay? Hindi yung minakita kang nagpapalayas ng demonyo, sasabihin mo, sa Diyos kaya yun. Parang ganun kasi yung paliwanag ng iba. No? Pero yung rejection doon sa gospel, yun talaga yung kasalanang hindi kayang patawarin o walang kapatawaran. Okay? At mga unbeliever lamang po makakapag-commit nun. Hindi po ang isang believer. Kung believer ka, hindi mo makukommit yun. Because you are born again. So wag po kayong matakot. Baka nasabi ko na yun, yung blasphemy of the Holy Spirit, baka hindi na ako saved, nawala na yung kaligtasan ko. Hindi po yung ganun. Kung ikaw ay saved, you are justified, hanggang sa kaulihan po, iingatan po yun ng Diyos. Ang Diyos po ang author ng ating kaligtasan. Hindi po tayo. Okay? Verse 10. Tama ba? O verse 10. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, grabe no, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So kung sinasabi mo, never kang nakagawa ng kasalanan, never kang namuhay sa pagkakasala, sinasabi mo,